Hello mga mare! 3:00 ito ng madaling araw at nagkakape na kami ni Sarah. Napaaga yung tulog ko kagabi kaya naman napaaga rin yung gising ko. Magkakape at magsiselfon lang sana ang gagawin ko at babalik na rin sana sa higaan pagkatapos. Kaso nga lang ay sumunod naman na lumabas sa akin si Sarah. Kaya naman nagkape na kaming dalawa. Pagkatapos naman namin magkape ay bumalik na kami sa higaan. Kinaumagahan ay 7:00 na nung nagising kaming tatlo. Agad-agad naman akong nagpakulo ng tubig para panligo nilang dalawa. Panay-panay na ang ulan dito sa amin kaya naman malamig ang maligo sa umaga mare. Pagkatapos ko silang paliguan at bihisan ay naglakad na kami papasok sa school ni Sarah. Mapapansin nyo nga na walang tsinelas si Sayon. Ngayong araw ko rin sana balak na bilhan siya ng tsinelas. Kaso nga lang 3 tindahan na yung pinuntahan namin pero wala silang tindang tsinelas na para kay Sayon. Dahil nga wala akong nabili na tsinelas ni Sayon kaya pumunta na ako sa center para hanapin yung isa niyang tsinelas. Hindi naman ako nagkamali at nakita ko rin kaagad. Pumunta kasi kami sa center para manood ng basketball. At naiwan itong isang tsinelas ni Sayon kasi sobrang lakas ng ulan. Umuwi ulit kami sa bahay para kunin itong kapares ng tsinelas ni Sayon. Tapos bumalik ulit kami sa paaralan. Syempre, dito banda ay feeding na nila. Yung puti ng itlog lang ang kinain nilang dalawa. Tapos ako na ang umubos, ako pa ang busog. Pagkatapos ay umuwi na kami. Pinatulog ko lang silang dalawa at naglinis na ako dito sa bahay. Syempre, hindi ko na ipapakita yung mga kalat namin dito sa bahay. Pagkatapos kong maglinis ay nagtupi na ako ng mga damit namin. Nung nakaraang araw ko pa itong mga nilabahan, hindi ko pa nakakalahati yung mga tinutupi ko at nagising na si Sayon. Pinaupo ko lang muna dyan at tinuloy ko yung ginagawa ko. Sakto naman na nung natapos na ay nagising na si Sarah kaya naman nagmerienda na kami. Hanggang dito na lang mga mare. Thank you for watching. Bye!